Magandang araw po muli sa inyong lahat. Andito po tayo para maghatid na ikatlong yugto ng ating stock pick upang maipakita ang ating judgment base sa galaw ng stock gamit ang technical analysis. Ito po ay compilation ng extracted clips of my previous weekly stock review videos kung saan ay na-feature natin ang Jollibee food stock. And how did I acquire a position before it went up and confirm its reversal. But before that, please don't forget to subscribe, hit the like button, and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. If you're ready and all set, then let's get started. Pakyat na yan eh. Although nagkaroon ng consolidation dito. Pero malapit na mag-eleksyon. Panalong-panalo na naman si Jollibee. At ganoon ulit, tingnan nyo, nag-consolidate dito. So, wala tayong doubt dyan kundi bumili. Bili tayo dito kasi nagpo-form na yung moving average. Okay? Tapos, yung MACD natin, nasa taas na yung positive, yung kulay blue. So, kung mapapansin natin, puro green na rin. Tapos, nasa ibabaw na siya ng resistance. So, pwede na. It's good to go para bumili. May mga nagbenta kasi kanina. Kaya lang, masyadong malakas. Kaya na. Inverted doji. Inverted doji siya. Pwede ba natin gano'n? Hindi masyado na mataas. Okay. So, titingnan na lang natin yan dito. Dito siguro. Ano ba yung support? So, ito na yung pinaka-support niya. Saan ba siya huminto? Okay. So, dito na lang. Dito siya huminto. Pwede yan dito, guys. So, kung makikita natin, mukhang bumagsak siya, no? So, medyo meron siyang challenge dito. Parang may pumipigil. Although, mataas pa rin naman pag nag-stay siya dito sa level na to, 256 or 257 hanggang 252. Safe pa tayo. Okay? But I think magbe-benefit talaga to this year eh. Most likely, maring dito. Maring dito. So, dito sa area na to, nauntog na siya. Hindi na nakinaya. Bakit? Ayun, meron po. So, connected lahat yan. May kita natin. Meron yan. Merong resistance yan. Okay, so same thing pagka nag-stay siya above this level, magko-consolidate lang konti and then we'll try to test this level of resistance. Now, tingnan naman. So, dito na din natin yung nakita. Ito. Dito natin din drawingan yan eh. Then, ito yung expectations natin sa kanya na pagka nag-breakout dito sa level na to, magtutuloy-tuloy. Which is, yun nga ang nangyari. Ayan o. Bullish pa rin yan guys. Sa ibabaw yan eh. And, kita nyo naman dito. Halimbawa, itong candle na to. Kung dito sa candle na to, nakita kong bumaba, pero alam kong nandito yung support, tapos tinakbo ko na, nasayang na eh, samantalang meron pa siyang natitira. Ayan, kita mo. So, masasayang yung ating opportunity. Yun lang sinasabi natin dito. Kahit dito natin ilagay, sabihin na natin na untog, okay. And ang tinitingnan natin sa kanya is yung this week's
candle. Okay. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so itong 5 na to. So ano nangyari sa kanya? JFC last breakout niya is ito. Very clear breakout niya is ito. Itong kandila na to. Dito ko yan ilalagay. Now, kung yan yung breakout niyan, nasan yan? Minto. Ayan, dito. So, dito tayo kailangan mag-establish ng support level. Although tinulak yan, baka pwedeng dito yan. Eh. Yan. Okay? So, bullish candle. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Oh, so dito. Ito pala. Ito yung last week niya. Friday. And, so, nag-consolidate siya ng konti, oh. Although, gusto siya bumaba. May marami nagbebenta. Pero tinulak ulit pataas last Thursday. And, red candle this day. Pero nandun siya sa support zone, tinutulak pa rin siya pataas. So I think medyo lumalaban pa siya and medyo malakas pa ito. Baka magtuloy-tuloy ang trend nito. Magpapahinga lang yan kung sakali. And of course susunod yan dun sa galaw ng index. Trend channel. Dito na natin ilagay, So, ito yan. Basically, ang kanyang trend channel, although overextended. Pwede rin naman dito, pero dyan na natin ilagay. Tingnan natin yung kanyang movement for this week. Ito yung kanyang candle. Okay, so, malinaw, Kita naman natin na kagaya pa rin ng PSCI index. Reflection kasi yan eh. Hanapin natin yung kanyang support level. Ayan. Nag-attempt to breakout point na yan. So, ito yung ating breakout candle. Sabihin na natin ito. Then, nagkaroon ng konting pullback and nag-sideways. Tinulak siya dito. So, dito siya nauntog sa level na to. Ang sabi natin, most likely may resistance dyan sa level niya. Okay, ayun nga, meron. So, ang resistance zone is up to 276. Sabi mo, 277. Okay, so nandyan yung ating next resistance to break. Okay? And establish na yung kanyang support level. At yan ang kabuuan ng ating video featuring individual stock. Kung kayo ay mayroong stocks na nais ninyong maisama sa ating susunod na episode ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari din po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. That's all for now. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!